ito daw pong kinalalagyan ni Saldico, tukoy na daw po. At ito daw po mga kababayan ay nasa Portugal. So ngayon ito, pakinggan po natin kasi sabi po dito sa News 5 Everywhere, President Marcos Jr. kinumpirma na nasa Portugal si Saldico. At inaasikaso na mga kababayan yung pakikipag-ugnayan sa Portugal para mapabalik ito pong si Saldico dito po sa ating bansa. So ito, pakinggan po natin. Kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa Portugal ang puganting si Saldico. Nakikipag-ugnayan na raw ang Pilipinas sa Portugal para maibalik sa Pilipinas ang dating kongresista. Live mula sa New York, USA, nasa frontline ang balitang yan si Maricel Halili. Marce, bukod dito sa update kay Saldico, ano pa ang tinalakay dyan ni Pangulong Marcos? Angela Jester, lumipad na nga pabalik sa Pilipinas itong si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang 2 araw niya na working visit dito sa New York. Pero bago siya lumipad pabalik dyan sa Pilipinas, sinagot muna niya yung iba't ibang mga importanteng issue, kabilang na dyan yung concerns natin tungkol sa Middle East conflict, etong issues tungkol sa ICI, and of course, nasa na nga ba si Congressman Saldico. Naghahanap ang pamahalaan ng ibang bansang pwedeng pagkunan ng supply ng langis. Ito ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong patuloy sa pagsipa ang presyo ng petrolyo dahil sa gulo sa Middle East. Sabi ng Pangulo, sapat pa ang supply ng langis sa bansa. Hindi raw kasama sa estimate ang produktong dumaraan sa Strait of Hormuz. Muli ring iginiit ng Pangulo, isa-certify as urgent niya ang panukalang magbibigay sa kanya ng emergency power para tapyasan ng excise tax sa langis. Patuloy din daw ang paghahanda ng chartered flights para ma-repatriate ang mga kababayan nating naiipit sa gulo sa Middle East. Narito ang sinabi ni Pangulong Marcos. What we ask of the legislature is when the price of oil has breached $80 per barrel on average for a month, then the emergency powers can be exercised. Does that mean that you will necessarily do it? But it can be exercised by the president. Tinutukan din daw ng Alam nyo, buti pa ang presidente, mga kababayan, talagang gumagawa ng paraan para kahit papaano mapababa po ang presyo ng petrolyo, ng langis, kahit na may kaguluhan sa Iran, mga kababayan, sa pagitan po ng Iran at saka po ng Amerika. So ngayon, kung mapapansin nyo, si Sara Duterte, siya nga ang vice president, pero puro reklamo naman ang ginagawa at sinasabi ni Sara Duterte na dapat noong 2022 pa daw nag-imbak na at naghanda na daw po, mga kababayan, ng maraming stock ng langis dito daw po sa ating bansa. Mismong yung tatay na nga niya ang nagsabi na hindi natin kakayanin yon at wala tayong sapat na kapasidad. So anyway, ituloy muna natin. Administrasyon na panatilihing mababa ang presyo ng mga bilihin. Pero kapag tumaas ang halaga ng petrolyo, madalas nagsusunuran na ang mga ito. Marami man na nag-aalala sa epekto sa Middle East conflict, hindi pa rin dapat kalimutan ang issue sa korupsyon. Kaya natanong si Pangulong Marcos kung nasaan na nga ba si dating Congressman Saldico na isa sa mga sangkot sa flood control anomaly. Sabi ng Pangulo, nasa Portugal pa ito pero hindi simple ang pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas. Pakinggan natin ang sinabi ni PBBM. Naglagay na tayo ng red notice sa Interpol at patuloy ang ating ugnayan sa mga Portuguese authorities na pauwi na siya. And that's the process that you do not send your own police to go and pick him up kasi wala namang jurisdiction ng police doon sa kung saan yung ibang bansa. So they cannot arrest anyone. So it will have to be with the assistance of the hosting country. Yun nga lang, mismo ang Independent Commission for Infrastructure na siyang dapat nag-iimbestiga sa anomalya, malabo pa rin ang kapalaran. Medyo matagal na kasi pinag-aaralan kung dapat na silang i-abolish o hindi. Pero hanggang ngayon, hindi pa malinaw ang desisyon. Narito ang sinabi ni PBBM. Let us see what else that they can do. But for now, their brief has already been fulfilled. Bago ang panayang pamilya, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa US Medical Glove Company para sa bagong investment sa Pilipinas. Tinatayang nasa $200 million ang ipupuhunan nila sa ating bansa na pwedeng makapagbigay ng trabaho sa nasa 2,000 Pinoy. Nakipag-usap din siya kay US Undersecretary of War for Policy, Eldridge Colby, para higit na pagtibayin ng defense partnership ng Amerika at ng Pilipinas. Diba? Jester Angela, bago nga umalis si PBBM mula dito sa New York, sinabi niya rin yung kanyang optimism na sana nga ay mapagbigyan tayo ng United Nations na maibigay yung non-permanent seat sa United Nations Security Council para naman mabigyan ng boses sa Pilipinas sa security issues. Jester Angela? Maraming salamat, Maricel Halili. Ayan mga kababayan, diba kung titingnan nyo, sinabi ng presidente mismo, mga kababayan, dito na kinakailangan natin ang tulong ng Interpol para pumapabalik ng Pilipinas ito pong si Saldico. Kasi nga,
kinakailangan mga kababayan na magkaroon po ito ng red notice at kinakailangan na i-assist tayo ng Interpol mga kababayan para maibalik dito sa ating bansa. Ito pong si Saldicot. Ang isa rin dito mga kababayan sa highlight ng balitang ito ay yung hakbang na ginagawa po ng presidente para mapababa yung presyo ng petrolyo dito po sa ating bansa. Kabilang na po dyan mga kababayan yung paghiling na magkaroon ng jurisdiction ng presidente na hawakan mga kababayan yung pagpapababa ng tax nito pong langis mga kababayan. At ang isa pa dito kung titingnan nyo rin mga kababayan, maliwanag din yung sinabi ni presidente na maghahanap tayo ng bansa na pwede nating mabilhan o makunan ng langis mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo rin, habang ang presidente ay gumagawa at nag-iisip ng mga paraan kung paano mapapababa ang presyo ng langis at ng mga pangunahing pangangailangan ng mga kababayan Pilipino po natin or yung mga pangunahing bilihin, ang ating Vice President naman mga kababayan, puro ganito ang mga pinagsasasabi. Eto, pakinggan nyo kasi sabi po dito, VP Sara may panibagong batikos sa administrasyon kaugnay ng Middle East crisis. So ito ay play po natin. Muling binatikos ni Vice President Sara Duterte ang ani ay kakulangan ng kahandaan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa epekto ng nangyayaring gulungan. Oh yes, yung magkaroon ng presidente ng power para hawakan mga kababayan yung pagdedesisyon o pagpapasya dun po sa style tax. Ano po, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Anyway, ituloy pa natin. Ngayon sa gitnang silangan. Sa panayam kay VP Sara sa Davao City kahapon, sinabi ng Vice Presidente na taong 2022 pa lamang 2022. ay maugong na ang mga balita sa posibleng pagsiklab ng gyera sa Middle East. Kaya naman para sa pangalawang Pangulo, dapat noon pa lamang ay naghanda na ang pamahalaan na Eto Vice President Sara Duterte, panoorin mo at pakinggan mo kung paano ka soplaki ng sarili mong ama. Eto, ano ba yung sabi dati ni dating Pangulong Duterte? Ito po mga kababayang balitang ito ay naipost po noong March 22, 2022. Kasi sabi ni Sara Duterte, 2022 pa lang daw, dapat nag-stock na ng langis mga kababayan ang ating bansa. So ngayon, kung makikita nyo, March 22, nasan ba yun? Yan, March 22, 2022, nagsalita po si dating Pangulong Duterte patungkol po dun sa mga naganap na kilos protesta laban po sa pagtaas ng presyo ng langis mga kababayan. At ang sinabi po ni dating Pangulong Duterte, walang magagawa sa ngayon si Pangulong Duterte nung siya ang presidente noong March 22, 2022 mga kababayan. So ngayon ito pakinggan po natin. Baski sa anong sa protesta ninyo, baski sa anong sa protesta ninyo, yan talaga ang presyo ng langis. Walang magagawa ang mga kilos protesta upang pababain ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa kanyang Talk to the People kaninang umaga, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi lang ang Pilipinas ang nakararanas ng hirap sa taas ng halaga nito, punsod ng Eto partida pa ha, ang nagbabakbakan pa noong mga panahon na yan, yung pong Ukraine at saka po etong Russia ata. Anyway, tuloy pa natin. salakay ng Russia sa Ukraine. Huwag kayong mga driver, pati everyone, huwag kayong maghinakit na tumataas ang presyo. Lahat ng sa mundo tinatamaan ngayon. Ipinaliwanag din ng Pangulo na hindi naman tayo maaaring mag-imbak ng maraming supply dahil wala nang sapat na kakayahan ang Pilipinas para gawin ito. Ayan Vice President Sara Duterte, di mo ba pinapanood ang mga pinagsasasabi ng tatay mo noon? Diba? Sinabi ni Sara Duterte mga kababayan na dapat nung 2022 pa lang daw nag-imbak na tayo, nag-stock na tayo ng maraming langis. Ngayon, ano yung sinasabi ng kanyang tatay? Hindi naman tayo pwedeng mag-stock ng maraming langis kasi nga wala tayong sapat na kakayanan. Anyway, tuloy pa natin. Kung mayroon man, mataas kasi agawan sa presyo. Hindi naman tayo mayaman, di unahan talaga tayo. Di ba? Kung may supply man, ibigay doon sa makabayad. Kanina ay muling kung may supply man, di ibigay na lamang doon sa makakabayad.
o makabayad mga kababayan. Di po ba? Mismong si dating Pangulong Duterte na nagsabi na hindi tayo pwedeng mag-stock kasi wala naman tayong sapat na kakayanan. At kung may stock man, edi ibigay na lamang doon sa makakabayad. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Etong kay Sara Duterte bago tayo bumalik dito sa... tapusin pala muna natin to sa kanyang tatay. Nagawa ng kilos protesta ang ilang labor groups kabilang na ang mga super at operator ng jeep sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang patuloy na ipanawagan ang pagpapatupad sa ngayon ng 10 pisong provisional fare increase. Ayon naman kay Modesto Floranda, National President ng Piston, batid nila na hindi pa napapanahon ng 14 at 15 pesos na minimum fare dahil mabigat ito para sa mga mananakay na bumabangon pa sa krisis dulot ng pandemya. Kaya sa halip ay nais nilang suspindihin na lang ng pamahalaan ang excise tax ng langis at amyendahan ng oil deregulation law. Ito ay malinaw na panliling lang sa atin ng oil company sapagkat yung ginagamit natin ngayon na krudo ay nabili po natin yan na mas mababa pa by Nobyembre at umaabot lamang ng 85 per barrel. Yung produktong petrolyo, taminado yung ilang mga gusalinahan na inuubos talaga lang nila yung kanilang stocks. Ayan, panahon po ni Duterte yan mga kababayan ha. Samantala, umabot na sa humigit kumulang 703 million pesos ang halaga ng fuel subsidy na naipamahagi na ng LTFRB. Ayon sa ahensya, nasa 108,164 beneficiaries ang nabigyan na ng tig Magkano yung fuel subsidy ng panahon ni Digong? RB. Ayon sa ahensya, nasa 108,164 beneficiaries ang nabigyan na ng TIG-FRB ng fuel subsidy na naipamahagi. Samantala, umabot na sa humigit kumulang 703 million pesos. 703 million pesos lang mga kababayan. Yung fuel subsidy sa panahon po ni Duterte. Pero sa panahon po ni PBBM ngayon, ang nakalaan po na fuel subsidy sa mga kababayan Pilipino po natin nasa 3.5 billion pesos. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ang halaga ng fuel subsidy na naipamahagi na ng LTFRB. Ayon sa ahensya, nasa 108,164 beneficiaries ang nabigyan na ng tig 6,500 pesos na ayuda. Patuloy ang LTFRB sa pagpoproseso ng fuel subsidy sa iba pang mga benepisyaryo. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Land Bank of the Philippines para mapabilis ang implementasyon nito. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ayan, tuloy natin ulit dito mga kababayan kay Sara. Ng mga plano kung papaano tutugunan ang mga problemang idudulot ng digmaan sa Gulf region. Ang banta ng Giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. So dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan nito. Pero wala tayong nakitang paganda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. Kita nyo mga kababayan ano ba sinabi ng presidente? Maghahanap tayo ng posibleng bansa o ibang bansa na makukunan natin at mabibilihan natin ng langis mga kababayan na nasa tamang presyo. At ngayon mga kababayan, ang isa rin sa ginagawang hakbang ni PBBM na ang kanyang pamahalaan ay yung fuel subsidy sa mga kababayan Pilipino po natin. Lalo na yung mga tricycle driver at yung mga PUV driver mga kababayan. Maliwanag naman yung inilaan na 3.5 billion pesos ng pamahalaan ni PBBM para po sa mga kababayan Pilipino po natin. Para kahit papaano, matulungan yung mga kababayan natin sa mahal ng petrolyong pinagdadaanan po nila. Lalo na yung mga tricycle driver at PUV driver. Si dating Pangulong Duterte nga, sinabi mismo na kahit mag-rally pa mga kababayan Pilipino po natin, wala siyang magagawa. Sa pagtaas ng presyo ng langis at hindi naman pipwede na maghanda at mag-stock kasi nga wala tayong sapat na kakayanan. Kung si Digunga na tatay ni Sara Duterte sinabi yon, anong karapatan mo naman Sara na questionin ang pamahalaan ni PBBM? Ganong ikaw ay vice-presidente na iniluklok din ng taong bayan. Di ba dapat kaysa dumaldal ka dyan, maghanap ka ng solusyon? Lalo na at pangalawang pangulo ka,
ng Republika ng Pilipinas. Anyway, tuloy pa natin. Pasaring pa ng Vice Presidente, kung walang aksyon ang PBBM admin sa epekto ng tensyon sa Middle East, ganito rin aniya ang aasahan ng publiko sa usapin ng maanumalyang flood control projects kung saan wala pa rin aniyang napapanagot sa Hindi, magkaiba kasi mga kababayan yung usaping pang-national at magkaiba yung usapin dito sa ating bansa. Di po ba? Iba naman po kasi yung issue ng maanumalyang flood control sa issue ng dalawang bansang nagbabanggaan na kung saan mga kababayan kapag ka nang elam ka at nanita ka ng isa doon, posibleng maging kalaban mo yung isang bansa. Di po ba? Anong pinakamainam na dapat gawin mga kababayan? Kausapin sila parehas at sabihin na baka pwedeng itigil na nila yung ginagawa nilang gera at idaan na lamang po sa mapayapang usapin. Yun ang pwede mo lang isuggest dyan, pero yung sasabihin mo, natigilan na nila yung bakbaka nila, kakampihan mo yung isa, magagalit sa iyo yung isa. Kaya nga mga kababayan, yung mga sinasabi po ni Vice President Sara Duterte, mukhang mahirap po talagang intindihin yan. Kasi once na may kampihan tayong isang bansa, maalin sa Amerika o kaya Iran, apektado po tayo ng malaki. Kapag ka nagalit sa atin yung Iran, mga kababayan, at hindi na tayo payagan dumaan, doon po sa Hormuz, mas malaking problema naman. Kapag ka naman nagalit sa atin yung Amerika, mga kababayan, at tayo yung girahin ng mga yan, sobrang laking problema naman. Kaya nga ang pinakamaina, mga kababayan, pagsabihan sila na baka madadaan nila sa mapayapang pag-uusap yung pinagtatalunan po nila, kung meron man. Anyway, ituloy pa natin. issue ng katiwalian. Mag-iisang taon na yan, hanggang ngayon wala pa rin nananagot sa flood control scandal. Huwag ka mag-alala, Sara. Pag na-impeach ka, sunod-sunod na yan. Nangyari sa 2023, 2024 budget. So, ano lang natin yan, itali natin yan doon sa nangyayari ngayon sa Middle East, no? Kung isang taon na itong corruption scandal na ito na walang nananagot at walang sinseridad ang administrasyon na imbestigahan at ipakulong lahat ng mga involved sa scandal na yan, makikita din natin na wala silang gagawin dito sa problema natin na darating dahil sa giyera sa Middle East. Ilan sa mga kinakaharap ngayong problema, hindi lamang ng Pilipinas, kundi maging sa ibang mga bansa. Ang labis na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nauna nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng 4-day workweek sa ilang tanggapan ng gobyerno upang makatipid sa konsumo ng langis at kuryente. Patuloy rin ang ginagawang repatriation program sa mga kababayan natin na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Kahapon ay ipinag-utos na rin ni PBBM ang agarang distribusyon ng 5,000 pisong fuel subsidy sa public transport drivers na pangunahing apektado ng mega oil price hike. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon.